Nararamdaman mo na ba na parang may itinatagong biyaya ang universo na tila hinihintay lang ang tamang sandali para ikaw ay pagpalain? Para sa Aries, ang sandaling yon ay halos dumating na. Pagkatapos ng Hunyo 14, magbabago ang enerhiya sa paligid mo. Tahimik sa simula, pero bigla ang dadaluyong. Biglang magbubukas ang mga pintuan kung saan dati may mga pader. Ang suwerteng matagal mo nang ipinagdarasal, ang tagumpay na matagal mo nang hinihintay, paparating na. Hindi ito basta pagkakataon. Ito ay kapalarang unti-unting isinasakatuparan. At kung ikaw ay isang Aries na nasa Pilipinas, ang mensaheng ito ay hindi lang para sa iyong zodiac sign. Ito'y para sa iyong kaluluwa. Sa mundo ng astrology, ang tiyempo ang lahat. At para sa Aries, magsisimula ang panahong yon pagkatapos ng Hunyo 14. Isang cosmic turning point na hudyat ng pagsisimula ng iyong suwerteng sunod-sunod. Pero hindi lang ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagkaka-align. Kapalaran. Banal na tiyempo na sa wakas ay humahabol sa lahat ng pagsusumikap na matagal mo nang ginagawa. Para sa maraming Pilipinong Aries, hindi naging madali ang paglalakbay. Pinasan mo ang mga responsibilidad na lampas sa iyong edad, nagsakripisyo ng tahimik, at kumapit sa pananampalataya kahit na parang walang katiyakan ang lahat sa paligid mo. Pero ito ang katotohanan. Hindi kailanman nakakalimot ang universo sa mga taong patuloy na lumalaban ng may tapang. Pagkatapos ng Hunyo 14, isang malakas na enerhiya ang magsisimulang pumaligid sa iyo. Lilitaw ang mga oportunidad, linaw, at kasaganaan sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Sa video na ito, malalaman mo kung ano ang mga palatandaan, anong dapat gawin, at paano ka makapaghahanda kapag dumating na ang biyaya mo. Dahil ang panahon mo ay ngayon na. Ano ang magbabago? Pagkatapos ng Hunyo 14, may isang makapangyarihang bagay na nangyayari kapag sa wakas ay nag-a-align ang mga bituin. Hindi lang sa kalangitan, kundi sa kalooban mo rin. Para sa Aries, ang Hunyo 14 ang simula ng isang espiritual at enerhiyang pag-aayos na matagal nang hindi nangyayari. Hindi ito maingay o dramatiko sa simula. Sa katunayan, baka hindi mo agad mapansin kung hindi ka mapanuri. Pero dahan-dahan, mararamdaman mo ito. Isang umaga, magigising kang magaan ang pakiramdam. Ang bigat na matagal mo nang pasan-pasan? Hindi na kasing bigat ng dati. Maaaring hindi agad magbago ang mundo sa paligid mo, pero ikaw ay magbabago. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Astrologically, ang galaw ng Mars at Jupiter, dalawang planetang malapit sa Aries, ay lilikha ng tinatawag ng mga astrologer na momentum portal. Hindi ito katang-isip. Ito'y natural na enerhiya na nagbibigay kapangyarihan sa Aries na gumalaw ng mas magaan, mas matapang, at may malinaw na direksyon. Matagal ka nang parang lumalakad sa putik, pero ngayon, para kang nasa matibay na lupa. Ito ay lalo ng makahulugan para sa mga Pilipinong Aries na tahimik na nagtitiis. Nagsasakripisyo para sa pamilya, nagtatrabaho sa ibang bansa, o patuloy na umaasa sa gitna ng mga hamon sa pananalapi. Pagkatapos ng Hunyo 14, sisimulan ng universo na suklian ang iyong pananampalataya. Mapapansin mo ang mga maliliit na palatandaan. Biglang dumating ang matagal ng hinihintay na bayad. Ang maliit na ideyang negosyo ay biglang nakakuha ng pansin. May taong tinulungan mo noon na bumalik at may alok na hindi inaasahan. Hindi ito basta mga pangkaraniwang pangyayari. Ito'y mga kumpirmasyon na ang enerhiya mo ay nagsisimula ng mag-align sa kasaganaan. Maging ang pananaw mo ay magbabago. Unti-unting mawawala ang pagdududa at isang tahimik na kumpiyansa ang lilitaw. Hindi yung nagyayabang, kundi yung alam lang. Mas magiging bukas ka na sa panganib. Matututong magsabi ng oo para sa sarili mo. At kapag dumating ang sandaling iyon, hindi ka na magdadalawang isip tulad ng dati. Dahil sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, mararamdaman mo, ito ang hinihintay ko. Para sa Aries, muling maglalagablab ang apoy. At kasama nito,
ay darating ang swerte, kaliwanagan, at malakas na pag-usad sa buhay. Mga palatandaan na nagsimula na ang iyong swerteng sunod-sunod. Hindi lahat ng biyaya ay dumarating na may kasamang paputok. Minsan, tahimik itong lumalapit. Nakatago sa isang ordinaryong araw, isang random na tawag, o isang simpleng tagumpay na hindi mo inaasahan. Pero para sa Aries, pagkatapos ng Hunyo 14, unti-unting lilitaw ang mga palatandaan. At kung magiging mapanuri ka, mapapansin mong nagsimula na pala ang swerte mo. Narito ang mga dapat mong bantayan. 1. Dumarami ang maliliit na tagumpay. Mapapansin mong may maliliit na tagumpay sa araw-araw. Maaaring makakita ka ng pera sa hindi inaasahang lugar. Makatanggap ng balita mula sa trabahong matagal mo nang hinihintay. O isang oportunidad na inakala mong nawala na. Maging ang mga simpleng bagay gaya ng hindi matrapik, mabilis na lakad, o biglang kanseladong plano na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Hindi ito aksidente. Ito'y senyales na ang enerhiya ay kumikilos na ngayon pabor sa iyo, hindi laban sa iyo. Biglaang paglitaw ng mga lumang koneksyon. Maaaring may biglang magparamdam mula sa nakaraan. Isang dating kaklase, kamag-anak, o taong natulungan mo noon. Ang mga taong ito ay maaaring may dalang alok, payo, o oportunidad na magbubukas ng bagong pintuan. Ito'y karma na bumabalik. Patunay na ang kabutihang loob mo ay umiikot lang sa katahimikan, naghihintay ng tamang oras para bumalik. Ang mga Pilipino ay naniniwala sa utang na loob. Ang paniniwalang ang kabutihan ay laging bumabalik. Pagkatapos ng Hunyo 14, masaksihan mo kung paano ka susuklian ng mundo sa mga tahimik mong kabutihan. 3 lumilinaw ang mga panaginip at mas malakas ang mensahe. Kung makakaranas ka ng mas malinaw, mas buhay, at tila gabay na mga panaginip, pakinggan mo ito. Maaaring makakita ka ng apoy, tubig na humahawi ng daan, o galaw pasulong, mga simbolo ng paglilinis at tagumpay na pareho sa paniniwala ng astrology at ng espiritual na tradisyon ng mga Pilipino. Magigising ka na may kakaibang katiyakan kahit hindi mo pa ito ganap na nauunawaan. Iyan ang kaluluwa mong bumubulong. Panahon na. 4. Mas lumalakas ang loob mo kahit wala kang paliwanag. Bago ang Hunyo 14, baka puno ka ng pag-aalinlangan. Pero ngayon, mapapansin mong mas mabilis kang magdesisyon. Mas bukas kang sumugal. Mas madalas kang magsalita ng iyong saloobin. Ito ang Aries energy na bumabalik sa kanyang tunay na anyo, matapang, may kutob, at handang kumilos. Kahit wala pang malaking nangyayari, ang pagbabagong ito sa loob mo ang pinakamalinaw na palatandaan na bumaliktad na ang takbo ng swerte mo. 7 magsisimulang magpakita ang mga senyales ng universo. Maaring makita mo ang paulit-ulit na numero gaya ng 111, 888 o 333. Mga senyales ng alignment, kasaganaan, at gabay mula sa mga anghel. O baka paulit-ulit mong marinig ang mga salitang opportunity, promotion, o change. May ilang Aries na makakarinig pa nga ng mga estrangherong pinag-uusapan ang mismong iniisip nila. Isang banal na patunay na ang universo ay sumasagot na sa iniisip mo. Maaaring tila maliit lang ito sa mata ng iba, pero para sa iyo, ito'y magiging sagrado. Dahil mararamdaman mo. Malalaman mong may mas mataas na plano na ngayon ay gumagalaw. At kung mananatili kang bukas, nakatapak sa lupa at handa, ang suwerteng ito ay titigil na sa pagiging panandalian. Ito ay magiging bago mong pamumuhay. Ano ang dapat mong gawin para maakit ang swerte? Ngayong ang enerhiya ay nagsisimula ng pumabor sa iyo, Aries, iisa ang tanong. Handa ka bang tanggapin ito? Kayang buksan ng universo ang mga pintuan, pero ikaw pa rin ang kailangang pumasok. At dito madalas pumapalya ang iba, hindi dahil sa malas, kundi dahil hindi sila handa. Kaya ano ba ang dapat mong gawin pagkatapos ng Hunyo 14 para sa lubungin ng biyaya? Unang linisin ang pisikal at espiritual na kalat. Bago dumating ang bagong biyaya, kailangang gumawa ka ng puwang.
Magsimula sa paglilinis ng iyong paligid, lalo na ang lugar kung saan ka natutulog, nagtatrabaho, o nagdarasal. Sa kulturang Pilipino, karaniwan ang magwalis habang tahimik na nananalangin. Hindi lang ito simpleng paglilinis. Isa itong simbolo ng pagbitaw sa lumang hirap at negatibong enerhiya. Gamitin ang tubig, asin, o kung meron ka, palo santo o insenso. Habang ginagawa ito, mahinahon mong bigkasin, "Pinalalaya ko ang mga bagay na hindi na para sa akin. Handa na akong tanggapin ang darating." Ikalawang isulat ang iyong mga hangarin. Pagkatapos ng Hunyo 14, makikinig ng mas malapit ang universo sa Aries. Kaya isulat mo kung ano ang gusto mo, hindi lang mga malabong hiling, kundi malinaw na intensyon. Gusto mo ba ng promotion? Oportunidad sa ibang bansa? Kapayapaan ng isip? Mas malaking kita para sa pamilya? Isulat mo ito. Sa maraming tahanang Pilipino, lalo na tuwing bagong taon o buwan ng mga hiling, karaniwan ang pagsusulat ng mga pangarap at pagdidikit nito sa likod ng pinto o salamin. Maaari mo ring gawin ito dahil ang listahang iyon ay nagiging magnet ng kasaganaan. 3. Gawin ang yes ritual. Ang Aries ay kilala sa pagkilos, kaya narito ang isang simpleng ritual sa araw-araw. Bawat pagkakataon, kahit maliit, sagutin mo ng oo. May imbitasyon ka sa meeting. Pumunta? May alok sa'yo na sideline? Subukan mo. May ipinakilalang bagong kakilala? Makipag-ugnayan. Doon nagtatago ang malaking swerte, sa maliliit na sandali. Kapag mas madalas kang magsabi ng oo sa buhay, mas madalas ka rin niyang sasagutin ng oo. 4. Gumamit ng mga afirmasyon na tugma sa iyong apoy. Ang mga salita ay may kapangyarihan at ikaw, Aries, ay may malakas na fire energy. Kaya magsalita ka na para bang natanggap mo na ang hinihiling mo. Tuwing umaga sabihin mo, "Handa na akong tanggapin ang biyayang nakalaan para sa akin. Bukas na ang mga pintuan. Lumalakad ako papasok. Karapat-dapat ako sa kasaganaan. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga mahal ko." Sa maraming pamilyang Pilipino, ugali ang malakas na panalangin bago kumain, sa biyahe, sa mga desisyon. Nasa iyo na ang tradisyong ito. Ang afirmasyon ay panalangin lang na may direksyon. Ang ikalimang paligiran ang sarili ng positibong enerhiya. Pagkatapos ng Hunyo 14, mas maaakit mo ang kung anong uri ng enerhiya ang nasa paligid mo. Kaya maging mapili. Lumapit sa mga taong nagbibigay inspirasyon, hindi sa mga nakakaubos ng lakas. Pumili ng mga sinusubaybayang boses na nagbibigay lakas ng loob. Panoorin ang mga content na nagpapalakas ng pananampalataya mo sa sarili. Kasama rito ang online space mo. Dapat ang iyong feed ay sumasalamin sa kinabukasang binubuo mo. Sa kulturang Pilipino, may kasabihan. Sabihin mo kung sino ang mga kaibigan mo. Sasabihin ko kung sino ka. Totoo ito. Ang iyong paligid ay maaaring magpalakas ng apoy mo o patayin ito. Magbigay, kahit kaunti, at makakatanggap ka ng marami. Maaring ikagulat mo ito, pero isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang ma-unlock ang swerte ay ang pagbibigay, kahit kaunti lang. Bumili ng tinapay para sa kapitbahay. I-donate ang lumang damit. Magbayad ng pamasahe ng isang pasahero sa jeep. Sa pananampalatayang Pilipino, ito ay tinatawag na alay. Isang sagradong handog na bumubukas ng makalangit na daan. Kapag nagbibigay ka mula sa puso, ang universo ay tumutugon ng masagana. Ang mga hakbang na ito ay hindi simpleng mahika. Isa itong paalala na hindi ka walang magawa. Ang lakas ng Aries na nagbubukas ng kasaganaan. Bawat zodiac sign ay may kanya-kanyang biyaya, pero ang Aries, ipinanganak kang may apoy sa kaluluwa. At pagkatapos ng Hunyo 14, ang apoy na iyon ay hindi lang basta maglalagablab. Ito ang magiging gabay mo. Ang swerteng paparating ay hindi lang basta swerte. Ito ay gantimpala para sa mga katangiang taglay mo. Mga katangiang dahilan kung bakit ang Aries ay isa sa pinakamakapangyarihang signos sa buong zodiac. Habang mas tinatanggap mo ang iyong likas na lakas, mas maraming pintuan ang magbubukas.
Hindi lang para sa'yo, kundi para sa mga mahal mo sa buhay. Narito kung bakit ang iyong mga katangian ang mismong susi sa iyong kasaganaan. Uno, ang iyong walang takot na diwa. Ang Aries ay hindi naghihintay. Ikaw ay kumikilos, gumagalaw. Kahit natatakot ka, kumikilos ka pa rin na parang hindi. Ang tapang mong iyan, ang ayaw mong manatiling natigil, ay siyang hinihintay ng swerte. Sa kaisipang Pilipino, ito'y tinatawag na lakas ng loob. Ito ang nagtutulak sa mga OFW na mangibang bansa, sa mga negosyanteng magsimula mula sa wala, sa mga magulang na itaguyod ang anak kahit sa hirap. Pagkatapos ng Hunyo 14, ang apoy sa loob mo ay magiging gintong sandata. Gamitin mo ito. 2. Ang kakayahan mong mamuno. Kahit walang pahintulot. Hindi ka naghihintay ng approval. Ang Aries ay kumikilos mula sa kutob, mula sa instincts. At ngayong Hunyo, ang katangiang iyan, ang mismong bibigyang gantimpala ng universo. May bigla ang ideya para sa negosyo? May tawag kang gustong gawin? May lugar kang gustong puntahan? May aplikasyong gustong subukan? Sundin mo. Ang iyong intuition ay lalakas dahil isinilang kang mamuno. Lalo na sa mga Pilipinong Aries na matagal nang nanahimik, muling maririnig ang kanilang boses. Hindi upang mangibabaw, kundi upang gumabay, magbigay inspirasyon, at lumikha ng bago. 3. Lumalakas ka sa gitna ng kaguluhan. Habang ang iba ay natataranta sa hindi tiyak, ikaw ay umaangat. Maaaring hindi mo napapansin, pero kailangan ng Aries ang galaw. Kaya kapag masyadong tahimik o paulit-ulit ang buhay, nakakaramdam ka ng pagkabagot. Ngunit kapag dumating ang pagbabago, dun ka nabubuhay. At alam mo ba, pagkatapos ng Hunyo 14, ang pagbabago ang tiyak na darating. At habang nag-aalangan ng iba, ikaw ay nasa gitna na ng daan. Nangunguna. Sa kultura ng Pilipino, tawag diyan ay diskarte. Ang katalinuhan sa kalye. Ang bilis ng isip. Ang likas na galing sa pag-angkop at pag-usad. 4. Ang iyong pusong buo sa lahat ng gawain. Ang Aries ay hindi basta gumagawa. Ibinubuhos mo ang puso mo. At napapansin ito ng mga tao. Trabaho man, pag-ibig, pamilya, o negosyo. Kapag may halaga sa'yo, ramdam ito ng mundo. Ang ganitong enerhiya ay humihila ng pansin, oportunidad, at suporta. Gamitin mo ito para buuin ang iyong momentum. Kung ikaw ay content creator, freelancer, o kahit sinong nagbebenta, nagsasalita, o nagbabahagi, ang passion mo ang pinakamakapangyarihan mong puhunan. Iparamdam mo ito sa mundo. 5. Hindi ka basta sumusuko. Kahit masakit narito, ang isang katotohanang Aries lang talaga ang makakaunawa. Ilang ulit mo nang gustong sumuko. Pero may tinig sa loob mong paulit-ulit na nagsasabing, isang araw pa. At yung isang araw pa na iyon, ang nagdala sa'yo rito, sa sandaling ito. Sa panahong ito ng gantimpala. Maaring hindi makita ng mundo ang lahat ng tahimik mong laban. Pero nakita yon ng universo. At ngayon, panahon na ng Aries para tanggapin ang bunga ng paniniwala mong hindi mo kailanman binitiwan kahit may rason ka ng bumitaw. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para makaakit ng kasaganaan. Kailangan mo lang alalahanin kung sino ka talaga. Isang mandirigma. Isang naniniwala. Mga hamon na dapat iwasan ng Aries, bawat biyaya ay may kasamang pagsubok. At kahit na ang landas pagkatapos ng Hunyo 14 ay puno ng suwerte para sa Aries, isa pa rin itong paglalakbay. May liko, tukso, at mga patagong bitag. Kayang buksan ng mga bituin ng pintuan, pero kung hindi ka mag-iingat, ang sarili mong mga gawi ang maaaring magsara muli nito. Narito ang mga pangunahing hamon na dapat bantayan ng Aries sa makapangyarihang panahong ito ng pagbabago. 1. Kawalan ng pasensya. Gustong-gusto ng Aries ang mabilisang resulta. At kapag hindi agad gumalaw ang mga bagay ayon sa inaasahan, naiipon ng inis. Pero narito ang katotohanan. Hindi lahat ng biyaya ay instant. Ang iba ay itinatanim muna, hindi agad ibinibigay. Kung walang mangyari agad pagkatapos ng Hunyo 14,
Huwag mong isipin na walang gumagana. Minsan, inaayos pa ng universo ang likod ng eksena. Sabi nga sa Pilipinas, may tamang panahon para sa lahat. Ang papel mo, manatiling tapat, manatiling nakatutok. Hayaan mong ang tamang tiyempo ang maghimala. Dalawang kumilos, nang hindi muna nakikinig matapang ka, at iyan ang iyong biyaya. Pero ngayong buwan, huminto muna bago sumabak sa hindi mo kilala. Isang biglaang alok sa trabaho, negosyo, o desisyong pinansyal ay maaaring mukhang nakaka-excite. Pero bigyan mo muna ng oras ang sarili mo na makinig sa loob mo. Malakas ang instincts ng Aries, pero mas lalakas pa ito kung bibigyan mo ng sandaling katahimikan ng sarili mo para pakinggan ito. Tanungin ang sarili, ito ba ay tugma sa layunin ko? O nagmamadali lang ako? Alam ng kutob mo ang kaibahan. Tatlong maliitin ang maliliit na oportunidad, malawak ang pangarap ng Aries at napakaganda nito. Pero minsan, ang swerte ay nagtatago sa mumunting forma. Isang sideline na mukhang simpleng trabaho. Isang imbitasyon sa maliit na event. Isang part-time na trabaho na maliit lang ang kita sa ngayon. Huwag mong maliitin ang tila maliit. Marami sa mga dakilang tagumpay ng mga Pilipino ay nagsimula sa sari-sari store, kariton ng pagkain, o likhang kamay sa bahay. Maaaring ang big break mo ay magmukhang maliit sa umpisa. Huwag mo itong palampasin. Ika-4 na pagpapadala sa ego, malakas ka. Kaya mong gumawa. Pero dapat tandaan ng Aries, ang kumpiyansa ay iba sa kayabangan. Kung may nagbibigay ng tulong, gabay, o payo, makinig. Kung may bagay na hindi ayon sa plano, mag-adjust. Itinuturo ng kulturang Pilipino ang kababaang loob. Ang taong marunong lumingon sa pinanggalingan, makararating sa paroroonan. Hayaan mong ang pride mo ay maging gabay sa pag-unlad, hindi hadlang. 5, pagsusunog ng sarili. Dahil gusto mong gawin, lahat madalas pinapasa ng Aries ang lahat, mag-isa. Oo, malakas ka, pero ang tunay na lakas ay ang kaalaman kung kailan dapat magpahinga. Pagkatapos ng Hunyo 14, mararamdaman mong taas na taas ang enerhiya mo at para kang hindi mapipigilan. Pero huwag mong hayaang maubos ka sa kakasabay sa lahat ng bagay. Mag-focus. I-timing ang sarili. Humingi ng tulong kung kinakailangan. Kahit ang bayani ay nagpapahinga. Kahit mandirigma ay humihinga. Ang mga hamong ito ay hindi para pigilan ka. Tila ay paalala lang. Na kahit nasa tuktok ka ng lakas, manatili kang nakatapak sa lupa. Na kahit nasa rurok ka ng tagumpay, manatili kang mapagpakumbaba. At sa panahong ito ng kasaganaan, ang pinakamataas na karunungan ay ang lumakad ng may pananampalataya, malinaw na layunin, at balanseng puso. Konklusyon, tadhana ang tumatawag. Handa ka na ba? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, pagkatapos ng mga gabing ikaw ang naging matatag para sa iba, kahit ikaw mismo ay unti-unting humihina. Pagkatapos ng bawat tahimik na dasal na binulong sa gitna ng biyahe, sa simpleng hapunan, at sa gabi ng hindi matahimik na tulog, dumating na ang panahon mo. Ang Hunyo 14 ay hindi lang basta petsa sa kalendaryo. Ito ay isang pintuan. Isang espiritual na hangganan na naghihiwalay sa nakaraan mo at sa bagong kabanata ng iyong buhay. At Aries, ang mga bituin ay hindi lang basta naka-align. Sumusuporta sila sa iyo, buong puso. Pero ang tanong ay hindi, susuwertihin ba ako? Ang tunay na tanong ay, handa ka bang buksan ang pintuan kapag kumatok na ang iyong kapalaran? Makikita mo ba ang maliliit na senyales? Pagkakatiwalaan mo ba ang iyong kutob at kikilos? Pahihintulutan mo bang tanggapin ang biyaya ng walang guilt o takot? Ang panahong ito ay hindi na tungkol sa pagpapatunay ng sarili mo. Nagawa mo na yon. Ngayon, ang kailangan na lang ay ang tahimik ngunit matapang na pagyakap sa iyong kapangyarihan. May pasasalamat sa puso. Dahil ang kasaganaan ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa enerhiya, kalinawan, kalayaan. At sa tiyak na kaalaman na ang nakalaan para sa iyo ay narito na. Sa bawat Aries sa Pilipinas at sa buong mundo, ito ang banal na paalala para sa iyo. Hindi ka kailanman nakalimutan.
Hindi ka kailanman malas. Inihahanda ka lang para sa mas malaki, mas makabuluhang layunin. Kaya huminga ka ng malalim. Tumingin ka sa unahan. At lakasan ng loob na tawirin ang pintuang magbubukas pagkatapos ng Hunyo 14. Dahil nagsimula na ang suwerte mo.